Hey Max Part, kamusta kayo? As vlog ngayon, Max, ulit pag-uusapan po natin ang mga paraan para makaiwas sa tukso ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masaya po tayo. At muli, be inspired! At ang unang paraan para makaiwas sa tukso ang isang lalaki, huwag kang maging toxic na girlfriend o asawa. Yan ang unang paraan kayo upang ang lalaking mahal mo, ang partner mo, ay makaiwas sa tukso at laging manalo sa labanan pagdating sa tukso. Alam niyo mga kasi kung minsan, kung bakit yung lalaki natutokso sa iba o natutokso gumawa ng masama, ay dahil sa katoksikan ng partner ng babae. Dahil sa katoksikan mo. Toxic yung girlfriend niya, toxic yung misis niya. Diba? Hindi maayos yung pagsamahan niyo. Hindi niya gusto yung ugali mo. Wala kang galang sa kanya at hindi na rin siya nagiging maligaya sa'yo. Kaya minsan, nakakagawa ng pagkakamali. Pero isipin nyo, kung okay ang pagsasamahan nyo, kung okay ang pakikitungo mo, hindi ka toxic, hindi ka sakit sa ulo, hindi kayo lagi nag-aaway, hindi kayo lagi nagkakainisan o tatampuhan, nag-uunawaan kayo, may pasensya kayo sa isa't isa, nagmamahalang kayo, nagbibigayan, hindi talaga naman, hindi kayo toxic. Sigurado ang lalaki kayo smart, mas gugustuhin na lang na mahalin ka. Mas gugustuhin na lang na ipaglaban palagi ang pag-ibig niya sa'yo. Mas gugustuhin niya na lang palagi manatili sa relasyon niyo. Mas gugustuhin niya piliin kung ano ang tama sapagkat mabuti ka. Kayo smart, naunawaan niyo ba ako? Pag napaka-toxic mo, sigurado ako, gagawa ng paraan ng masama para dalhin siya sa tukso. Diba? Ganyan yan eh. Kaya kung ako sa inyo, sa may mga boyfriend dyan, sa may mga mister dyan, ayusin mo ang ugali mo. Huwag kang maging toxic sa kanya sapagkat kapag naging toxic ka, hindi okay ang relasyon nyo, ay ang lalaki ay siguradong malamang sa malamang ay mapalapit sa tukso at manalo ang tukso sa kanya dahil hindi kayo maayos ka-inspired. At ang pangalawang paraan maka-inspired para makaiwas sa tukso ang isang lalaki, gawin mong kaakit-akit palagi ang sarili mo, yung palawak inspired. E bakit naman ganun ka-inspired? Alam mo, ang lalaki. Ngayon, kung gagawin mo palaging kakit-akit ang sarili mo, sigurado ako inspired. Hindi yan masyadong mapapanaigan ng tukso. Kasi kung minsan sa totoo lang, real talk, kung bakit yung ibang lalaki, ng babae, nag-cheat, nanluloko, nangangaliwa, eh dahil yung partner niya, isa sa mga dahilan niya, maraming dahilan na, pero isa sa mga dahilan niya is, yung babae na yun, yung partner niya, pinapabayaan yung sarili. Halimbawa, ikaw, nagpapabaya ka sa sarili mo. Hindi ka na masyadong nag-aayos. Hindi na ikaw masyadong nag-aalala sa katawan mo. Nagpapabaya ka na sa itsura mo. Minsan nangangamoy-ngamoy ka na. Hindi ka na dating mabango. Hindi ka nakaakit-akit. Hindi ka na attractive. Diba? Nabubuysit na siya pag nakikita yung mukha mo. Pati pagporma mo, di mo na inaayos. Pati buhok mo, di mo na sinusuklay na maayos. Wala na ang dating ikaw na minsan niyang inibig at minahal. Babaeng talaga namang nabighani ang kanyang mga mata at puso at kahit niligawan kanya ngayon, nasaan na yun? Nasaan na yun? Ba't parang hindi na ikaw yun? Kaya inspire, balik mo ang dati mong alindog. Mag-self-improve ka upang maging charismatic ka ulit, maging attractive ka o kakit-akit sa mga mata niya. Dahil tandaan mo, napakalakas ng kompetisyon. Hindi lang ikaw ang babae sa mundo. Maraming babae dyan na magaganda din, sexy, mga bata, masariwa, real talk lang. At least kahit pa paano sumabay ka. Sabi ng iba kay inspired, paano yan? Bakit? May edad na ako. Hindi na ako mananalo sa mga babae dyan. May edad na ako. Hindi na bagay sa akin magpaganda. O hindi ako pinanganak na maganda. Alam nyo kay inspired, huwag na kayo magdahilan na kung ano-ano. Basta mag-ayos ka, magpaganda ka, magpabango, gawin mong kakit-akit yung sarili mo. Kahit pa paano, panalo ka pa rin. Dahil bukod sa ikaw ay siguradong talaga namang magiging kakit-akit sa mata ng boyfriend o mister mo, dagdag pa ng pagmamahal niya sa'yo, ikaw pa rin ang magwawagi sa huli. Dahil mas makapangyarihan pa rin ang pag-ibig kaysa ano pa mang bagay sa paligid niya. Basta gawin mo lang ang part mo, palagi kang magpaganda kay inspired. At ang pangatlong paraan maka-inspired para makaiwas sa tukso ng lalakis, pagkaroon kayo ng mga pwedeng pagkalibangan. Yung pangatlo kay inspired. Yan ang problema kung bakit kung minsan natutokso ang lalaki sa iba.
o na gumawa ng masama. At minsan ganun ka din, natutokso ka din na gumawa ng masama. Dahil di kayo nagkaka-bonding. Minsan wala kayong oras sa isa't isa. Kulang kayo sa atensyon sa isa't isa. Wala kayong pinagkakalibangan na magkasama. Di ba? Maghanap kayo ng mga bagay na pwede niyong pagkalibangan na kayong dalawa. Di ba? Kahit pa, ano pa mang LDR man kayo, kahit magkasama kayo, laging mayroong paraan. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Kaya lagi mong hanapin ang solusyon. Huwag kang laging nakafocus sa problema. Ka-inspired sa mga sikreto upang lalaki ay makaiwas sa tukso. Dapat nalilibang siya kasama ka. Kayong dalawa. Maghanap ka ng mga bagay na pwede niyong pagkalibangan upang hindi siya mapukaw sa iba. Hindi siya maakit ng tukso sa iba. At ikaw lang palaging talaga namang ka-inspired ang focus niya. At laging maging maayos kayong dalawa. At ang pang-apat na paraan, mga expert, para makaiwas sa tukso ang isang lalaki, huwag magmahal ng sobra at huwag ibuhos ang lahat sa kanya. Yung pang-apat ka-inspired. Ano yung ka-inspired? Huwag magmahal ng sobra, huwag ibuhos ang lahat sa kanya. Oo naman, dahil kapag ginawa mo yan, sigurado ko, ang isang lalaki, pagsasawaan ka, talaga namang maboboring sa'yo. Kasi wala ka ng challenge bigay todo ka na. Hindi ka na niya paghihirapan, easy to get ka na. Ikaw na nga mismo yung nagbibigay ng lahat sa kanya Diba? Masyado mo siyang binabalidate, masyado mong ini-spoiled, masyado mong pinapalaki yung ulo niya. Mas lalo mo siyang pinapayabang sa mga pinagagawa mo. Kaya ang lalaki, kung minsan, dahil nababagot na siya, dahil kuhang-kuha ka na niya Diba? Sobra-sobra ka na kung magmahal at magbigay sa kanya. Nababagot na yung lalaki. Wala nang challenge, wala nang mystery. Easy ka na lang easy. Hindi ka na pahirapan Ngayon, maghahanap yan ng challenge sa iba. Maghahanap yan ng, diba, ng challenge sa ibang tao. Maaaring matukso yan sa ibang babae. Kaya kung gusto mo ang lalaki, lagi pa rin mag-iit sa'yo. Ang lalaki palagi pa rin maging excited sa'yo. Ang lalaki palagi pa rin maghabol sa'yo, mag-effort sa'yo, laging ma-challenge sa'yo, laging masubok sa'yo. Ay dapat ka-inspire, huwag mong ibuhos ang lahat. Dapat lagi kang sapat lang kung umibig at mag-effort upang makita ng isang lalaki na dapat ka pa rin ng paghirapan. Dapat pa rin siyang matakot na baka mawala ka. Dapat pa rin siyang talaga namang ka-inspired, laging mag-effort at mag-isip ng tama pagdating sa'yo. Huwag siyang mag-isip na talaga mang bagay na tukso na gagawin niya, baka mawala ka. Dahil sapat lang ang pag-ibig mo at kaya mo siyang iwan. Ganyan yan. Huwag mong ipakitang hindi mo siya kayang iwan. Ka-inspired siya sa mga sikreto. Dapat mong tandaan at dapat mong gawin. Huwag mong ibuhusan lahat upang di lumaki ang ulo niya at di siya talagang gumawa ng masama sa'yo. Di siya masyado maging kampante o kumpiyansa pagdating sa'yo. Dapat ka-inspired, sapat lang upang ang lalaki ay siguradong palaging mahal ka at sa ilang nakapokus. Di siya gumawa ng masama o tukso. At malamang paraan, mga expert, para makaiwas sa tukso ang isang lalaki, umiwas ka rin sa tukso. Ano pala, mga expert? Anong ibig mo sabihin kay expert na umiwas din kami sa tukso? Kung bakit ang isang lalaki kung minsan ay talagang mga natutukso, nakakagawa ng mali, nakakagawa ng masama, ay dahil ay isip yung nagawa mo. Ito, rito ka. Sa isang relasyon, hindi naman palaging lalaking nagkakamali o nagkakasala. Minsan sa ibang relasyon, merong iilan na babae. Baka nga marami na nga ngayon Kadalasan nga, di ba? Puro babae na rin ang nagkakasala. Puro babae na rin nag-cheat. Di ba? Iba na talaga panahon ngayon. Babae na nanloloko. TikTok lang. Manood kayo sa mga halimbawa sa Tulpo, kung saan man. Di ba? Ngayon, sumasabay na rin Sumasabay na rin sa lokohan Pero yung ibang babae nga gano'n, na nakagawa ng masama, nagpadaig sa tukso. Diba? Ngayon, tas parang hindi na ikaw pinagkakatiwalaan ng lalaki. Lagi ka na rin nagsisinungaling. Ngayon, ayaw kang pagtiwalaan ng lalaki. Ngayon yung lalaki, nababawasan yung pag-ibig sa'yo. Kasi nakakagawa ka rin ng mali sa kanya. Nakakagawa ka rin ng mga kasalanan sa kanya. Nakagawa ka na noon ng kasalanan sa kanya. Nakagawa ka na noon ng panlilinlang at panduloko sa kanya. Pinagbigyan ka lang niya, inayos nyo lang inyong relasyon. Ngayon yung lalaki, nabawasan yung tiwala sa'yo at natutokso ngayon siya sa iba. Sapagkat ikaw nga ginawa mo Ganun minsan yung mindset ng ibang lalaki. Ikaw nga ginawa mo ako pa tong lalaki. Minsan gumaganti pa yan. Gagantihan ka niyan pag ginawa mo ng maling lalaki. Mambababae din yan, lolokohin ka din yan. Kaya kung ako sa inyo, simula ng isang relasyon, maging tapat na kayo. Huwag niyo lokohin ng boyfriend nyo. Huwag niyo lokohin ng asawa nyo.
Dahil kung ano man ang mangyari, magkaayos man kayo, patawarin ka niya, mahuli ka niya, ay tiyak ka-inspired. Magiging dahilan niya yon para gumawa rin ng mali sa'yo sa inyong relasyon. Maaaring maging marupok din siya sa tukso, tulad ng ginawa mo sa kanya, ka-inspired. Paraan maka-inspired para makaiwas sa tukso sa lalakis. Sikapin mo na makapagbasa rin siya ng Biblia. Pang-an ka-inspired. Napakahalaga niyan ka-inspired. Na magawa mo ng paraan na ang lalaking mahal mo, ang partner mo, ay makapagbasa ng Biblia. Inspired, ang layo naman sa topic niyan, Biblia. Bakit naman ganyan? Alam nyo, kung bakit tayo ay nakakapagbagong buhay, kung bakit tayo ay nakakagawa ng tama at mabuti, at dumadaan tayo sa tamang landas at sa tamang proseso, dahil meron tayong guide. At yun ay yung mga salita ng Panginoong Diyos. E saan ba makikita yun? Hindi ba't sa Biblia? Kaya ka-inspired, gawan mo ng paraan. Alam ko matalino ka. Gawa mo ng paraan na siya ay makapagbasa-basa ng mga salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kasi sigurado ako may talab yan. May talab yan. Tatablan yan. May kurot yan sa puso niya. Si tao lang din naman yan. May damdamin. Alam nyo, isang pinakamakapangyarihang bagay sa mundo ay ang mga salita ng Panginoong Diyos na may kasamang pag-ibig at talaga namang ka-inspired katotohanan. Kapag ang lalaki nakapagbasa ng Biblia, sigurado ako malaki ang tsansa na magtino. Umiwas yan sa tukso. Gumawa ng tama sa'yo. Maging mabutit, maging tapat sa'yo. Ayusin ang buhay at magbagong buhay siya. Maging mapagmahal sa kanyang salit kapwa. Ayusin ang lahat ng bagay na pagkakamali niya kapag nakapagbasa yan ng Biblia. Sapagkat ang mga nakasulat doon ay mga aral ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Bagay na pwedeng magpabago sa tao. Bagay na pwedeng magpatibay sa kanya sa tukso. At laging maayos kayo. Ikaw lang ang mahalin niya at maging tapat sa iyo, ka-inspired. Sa mga lang po, salamat po mga sa pagtapos po ng vlog ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di po subscribe, subscribe mga mas click na rin po notification bell upang mag-i-update kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakimusta po ako sa Facebook at update picture ko at pakichat ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan din yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!